To be close to you is where I long to be. Let me hide myself inside your heart to find my destiny. Every step I take, just one last step I need to be in your presence and close to thee. Just to be close to you is where I long to be. Let me hide myself inside your heart to find my destiny. Every step I take, just one step I need to be in your presence and close to thee. To be in your presence and close to thee. To be in your presence and close to thee. Amen. Praise God. Sa wala po magtatagal, tinatawagan po natin ang tao ng Diyos na magdadala ng kanyang salita. Sabihin po natin, God bless Pastor Rose Sarte. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Buti po ang Panginoon. Praise God. Sabihin natin, praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po ba ay masaya? Amen. Amen. Lahat ba ay nakatuon sa Panginoon ngayon? Amen. So, tayo po ay mag-aaral, mga kapatid. Ito po ay isang pagbabalik ng lahat ng mga nawala sa atin. Redeeming what the enemy tried to break. Tutubusin yung lahat po ng kaaway na nais niyang sirain sa buhay natin. Amen? Sabi po ng Exodus 13:13, redeem, sige, plus natin para mabasa nila. In every firstling of an ass, thou shall redeem with a lamb. Sa bawat po unang panganak ng isang asno, ay tubusin ng isang tupa. And if thou will not redeem it, kung hindi ito tutubusin, then thou shall break his neck. So kanyang sisirain or kanya pong i-break yung kanyang leeg. And all the firstborn of man among thy children shall thou redeem. Lahat daw po ng unang pinanganak, okay, ay ng mga bata ay dapat tubusin. Amen? Redeeming what the enemy try to break. May cellphone. Ay, wala kayong cellphone, ano? Nasaan lahat yung cellphone nyo? Nasa lahat. Okay. Okay lang. Hindi ko naman hihingin eh. Amen. Ano bang pinakamahal na cellphone ngayon? iPhone, di ba? Ang iPhone siguro mga nasa 100 plus. No? Okay. Yung Samsung naman na Fold, nasa mga 140,000. Meron ba kayo ng mga phone na yun? Buti na lang wala. Kasi walang mga valuable things sa inyo eh. Amen? So, pag nabagsak nyo yung isang bagay na sobrang mahal, anong mararamdaman mo? Ano ba pinakamahal na nasa iyo ngayon, Brother Bong? Yung asawa mo lang, ano? Kaya pala hindi mo mabagsak eh. Amen. Okay. Yung pinakamahal, natatawa si Brother Arnold eh. Amen. Yung pinakamahal na bagay, pag nabagsak mo, di ba nanghihinayang ka? Di ba meron kang vase na sobrang mahal. Di ba? May mga vase po na sobrang mahal eh. Na
talagang ingat na ingat. Kasi nung natira po ako ng Batangas, Lemery, nung nag-pioneer po ako doon, binless po ako ng Lord eh. Sige, tayo muna kayo ha. Binless po ako ng Lord dahil nagpapagupit lang ako ng buhok doon sa parlor. Tapos yung may-ari ng parlor, tinanong ako kung saan ako nakatira. Ang sabi ko po, naghahanap pa nga ho ako ng tirahan eh. Sabi ko doon sa sabi niya sa akin, ano bang trabaho mo? Pastor po. Pastor, may bahay ako dyan. Ikaw na lang tumira. Sabi ko, wala akong pambayad ng upa. Hindi. Bayaran mo lang ako ng 1,000 buwan-buwan. So, in-expect ko, yung bahay niya sobrang liit. Noong binigay sa akin yung susi, mansion pala yung bahay. Ang mamahal ng base. Ewan ko kung sino nakarating yata doon sila. Hindi ka nakarating. Si Sister Nelly. Yan, nakarating. Di ba, Sister Nelly, una kong bahay sa Lemery, sa Sanggalang. Ang laking bahay. Fully air-conditioned, carpeted, tapos ang mamahal ng mga base. At sabi sa akin, Pastor, ingatan mo lang yung mga base kasi yung mga yan, ang halaga ng bawat isa niyan, 120,000 pesos. Ilang base yun? Okay? Kaya nung nanganak na po si Sister Lilia noon at si CJ yung unang anak namin, medyo may kalikutan. Hindi lang medyo, talagang malikot si CJ noon. So, kinabahan ako. Kaya naghanap po kami ng bahay. Nag-transfer kami ng panibagong bahay noon. So, siguro yung iba, doon pa rin sa Sanggalang na binigay sa aking bahay ng Panginoon. So, napaka-importante po na yung isang bagay na napakahalaga ay ayaw yung mawala. Tama? Yung magamit na ayaw yung mawala. At ayaw yung masira ito. Pero, kung sakaling masira ito, anong ginagawa nyo? Hindi. Yan, nire-refer. Tama. Okay. Masyadong mayaman si Pastor eh. Sa kanya, pag nasira, palit agad eh. Okay? Ganyan kayaman si Pastora. Hindi niya na iniisip na magpa-repair or ipagawa yung nabagsak or nasira. Okay. So basically, we want to fix it. Tama? And ito po yung tinatawag natin na redemption. Sabi nyo, redemption. Yung kaaway po sa buhay natin, gusto niya pong sirain lahat sa atin. Tama? Pero hindi niya alam na meron pong isa na pwedeng mag-repair ng lahat ng nasira sa buhay natin. Amen. At yun pong mga bagay na yan, na ang maganda ho sa Diyos, kasi sa atin, pag yung isang bagay na nasira na, at hindi na natin mapagawa, ang tendency natin ay itapon. Pero ang maganda ho sa Diyos, okay, kahit na anong sira ng buhay mo, at hindi kayang i-fix ng kahit sinong tao, pero ang Diyos, pag lumapit ka sa Kanya, hindi Kanya itatapon. Tutubusin ka pa rin niya. Everybody say, Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ako walang halaga. Ayan. Ako ay may halaga. Ayan. Tandaan niyo yan, ha? Bakit ka may halaga? Anong dahilan? Dahil tinubos ka ng ating Panginoon. Everybody say Amen. As we pray the word of the Lord, Lord Jesus, thank you for the reading of your word. Thank you, Lord, for the redemptions that you have given us, O God. At salamat, Lord, sa lahat ng iyong mga anak sa araw na ito. Anuman yung naisirain ng kaaway sa amin, Panginoon, kaya mo tong i-fix, Lord, kaya mo tong i-repair, Panginoon. Anumang bagay na nawala sa buhay namin, Panginoon, ay kaya muling ibalik, Panginoon, sa amin. At, Panginoon, salamat sa katubusan na binigay mo sa amin. At salamat, Panginoon, na kahit anong gawin ng kaaway, wala po siyang magagawa. Lord, help us to understand your word and give us your knowledge and your wisdom, Lord, as we hear your word this morning, O God. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, and all God's people say, Amen. 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 Sabi mo, I am not worthless. Yan. Yan, ha? Sabihin mo lagi yan, ha? Ano ang sasabihin mo? I am redeemed. Yan. Ikaw po i-redeem na. Everybody say amen. You may be seated in the presence of the Lord. Now, tingnan po natin yung picture ng brokenness. Alam niyo po ba yung donkey?
Yan. Sige. Next slide para makita niyo. Ano nyo ba yung donkey? Yan. Nakakita na ba kayo ng donkey? Ha? Saan kayo nakakita ng donkey? Ha? Si brother, ito. Saan ka nakita, Brad, ng donkey? Brother, Noemi? Sa Saudi. Yan, si brother Noemi nasa Saudi yan. Nakakita ka ng donkey, no? Anong pinagkaiba ng, ano ba ang donkey? Ha? Ha? Ano, brother Gimo? Parang aska lang nakita mo eh. Parang maliit na kabayo. Alam nyo ba na ang donkey po ay matigas ang ulo? Yan. May mga donkey ba sa inyo? Marami daw donkey sa inyo. Alam nyo ba na ang donkey hindi marunong maligo? Yan. May mga donkey ba sa inyo? Yan, unclean. Hindi ho naliligo ang donkey. Yan, mabaho ang donkey. Amoy niyo yung katabi niyo, baka donkey yan, ha? Amen. At, alam niyo ba na ang donkey is destined for destruction? Talagang, siya po, mahilig siyang manira. Yung mga donkey ho, mahilig manira yan eh. Kahit maayos, sisirain yan. Yan. Sino yung mga donkey dito na kahit maayos yung relasyon, sisirain? Yung ayaw na masaya yung tao. Di ba? May mga ganyan tao eh. Pag masaya kayo, di ba? Sisirain niya yung trip nyo, palulungkotin niya kayo. Amen? Di ba? Yung kayong mag-asawa, ang saya sa inyong dalawa, di ba? Tapos minsan makamention ka sa asawa mong babae ng hindi maganda, wala na, sira na lahat. Wasak na. Yung buong araw ninyo. Yan po yung donkey. Okay, pero alam nyo ba, nang sabi ng Diyos, na ang magre-redeem dyan sa donkey ay yung lamp? Ano ba yung lamp? Alam nyo ba yung lamp kung ano? Yung tupa? Yung tupa ho, opposite ng donkey. Yan, kaya tingnan nyo, yung katabi nyo kung donkey ba yan or tupa. Okay? Una, mabaho yan. Okay? Una, mabaho. Okay? Matigas ang ulo. Mahilig manira. Yan po yung mga donkey. Pero yung tupa, masunurin yan. Okay? Yung tupa, kung ano ipagawa mo, susunod yan. Hindi yan nagre-reklamo. Diba? O, sino mga anak ng tupa? Tama naman, diba? Amen? O, sino yung mga tupa dito at mga donkey? And, marami yung mga tao na namimit tayo. Ang sinasabi lagi nila, nasira yung buhay ko. Hindi na ako pwedeng gamitin ng Diyos. Tama? Marami ho sa atin na nagsasabi na, Lord, ayoko na magpagamit kasi ang dami kong kasalanan, nasira na yung buhay ko, ayoko na mag-ministry kasi wala na. Pero alam nyo ba mga kapatid, if I will remind you na ang ginamit ng Panginoong Kristo ay donkey. Amen? Hindi ho siya gumamit ng kabayo at lalong hindi yung lamp. Kundi ang ginamit niya yung donkey at sinakyan niya. Yung donkey na matigas ang ulo, yung donkey na mabaho, yung donkey na mahilig manira, yun po yung ginamit ng Diyos. Dahil gusto niyang ipakita sa atin na tayo po ay kaya niyang i-redeem, kaya niyang tubusin. Na kahit matigas ang ulo mo, kahit na ikaw po'y mabaho at punong-puno ng kasalanan, kahit ikaw po mga kapatid ay mahilig manira, at pag ikaw ay pinasakay mo si Kristo sa buhay mo, ang buhay mo po'y kaya niyang tubusin. Amen. Sino ba si Moises? Ha? Anong pagkakakilala nyo kay Moises? Ha? Si Moises ay ano? Mamamatay tao. Si Moises po, 40 years siya na itinrain ng Pharaoh. 40 years. At pumatay siya. At pagkapatay niya, tinrain siya ulit ng Diyos ng 40 years sa wilderness. Amen? Pero ang tanong, ginamit ba siya ng Diyos? Ginamit siya ng Diyos. Sino ba si David? Adulterer. Pero si David po ang sinasabing malapit sa puso
ng Diyos. Do you understand the word of the Lord? Sino ba si Peter? Denier. Yung mahilig mag-deny. Sino mahilig mag-deny dyan? Ha? Huwag ka mag-alala. May chance ka pa. Amen? Maraming mga nagdi-deny, di ba? Pag tinanong mo, ginawa mo ba to? Hindi. Hindi po ako gumawa niyan. Hindi po ako may kasalanan niyan. Pero huwag ka mag-alala. May chance ka pa. Amen? Kaya kang tubusin ng Diyos. Sino ba si Paul? Si Paul ay isang persecutor. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, si Pablo na dating nagpe-persecute, niligtas ng Diyos. Na hindi mo akalaing ililigtas ng Panginoon. Amen? Sino bang mag-aakala na ikaw ay liligtas ng Diyos, Brother Gimo? Amen? Diba? Dati kang lasinggero. Tama ba? Babaero. Sabi ni Brother Royal, hindi ako may sabi niyan. Amen? Huwag kang mag-alala. Dahil si David naman, adulterer din eh. Amen? Kaya, nilagay ko lahat ho dyan na walang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos para tubusin ka. And the enemy tried to break you. Gusto kang wasakin ng kaaway. Amen? Gustong sirain, Brother Arnold, yung pamilya mo, wasakin yung relasyon mo sa asawa mo, sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, sa mga kamag-anak mo. Gusto niyang i-break yan, gusto niyang wasakin. Pero sasabihin ko sa iyo, walang magagawa ang kaaway kasi tinubos ka na ng Panginoon eh. Amen? Kaya sabihin mo, kung ginawa ng Diyos yan sa kanila, sabihin mo, kung ginawa ng Diyos yan sa kanila, gagawin din ng Diyos yan sa akin. Sabihin mo. Amen? Kung binago niya si Moises na murderer, na naging tagapagligtas na mga Hudyo, ganon din tayo. Kung si David ay naging adulterer, na naging malapit sa puso ng Diyos, kaya niya tayong gawin, mga kapatid. Kung si Peter, 3 beses niyang dininay ang Diyos, mga kapatid, kahit anong deny mo, pag tinawag ka at tinubos ka ng Diyos, mananatili ka sa Kanya. Everybody say amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, huwag mong isipin na sira na yung buhay mo, hindi ka nagagamitin ng Diyos. Amen. Ang dami mong kasalanan, hindi ka nagagamitin ng Diyos. Amen? Amen? Isipin mo na tinubos ka ng Diyos, ha? Tandaan nyo to, tinubos kayo ng Diyos. Kaya wag nyong iisipin na kahit anong mali nyo, kaya nyo pa rin bumalik sa Panginoon. Hanggat nandyan yung biyaya ng Diyos sa buhay nyo. Amen. Then, the enemy, the next slide, the enemy tried, basahin natin. Alam nyo ba ang trabaho ng demonyo? Ha? Lagi kayong sirain. Laging wasakin yung kinecreate ng Diyos. Yan ang ugali ng demonyo. Gusto niya kayong wasakin. Kaya nga, ayaw niya kayong mananalangin eh. Ayaw niya kayong magpa-fasting eh. Ayaw niya kayong magbabasa ng Biblia. Alam mo, nung nag-preach ako last Sunday, 4th Sunday, sa anniversary ng Cavite, meron purong isang general, si General Casis po. Nakulong po siya. Nung nakulong po siya, gusto siyang wasakin ng kaaway eh. Pero nung nakulong po siya, doon niya nabasa ang Bible ng 60 times. Ilang beses niya naman nabasa yung Bible? Half time. Quarter. 60 times niyang nabasa yung Bible. No? Ang sabi niya, may purpose pala ang Diyos. Binrake siya ng demonyo eh. Wala siyang kasalanan. Nakulong siya. Napagbintangan siya. Isa po siyang, ano ba yan? Sa naval siya eh. Commodore. No? Pero general ang katumbas. No? Napagbintangan sila, pinatay nila yung kasama nila. Pero ang totoo, nagpakamatay. Mayamang pamilya. Na-dismiss lahat sa ibang mga korte, tapos binuhay ulit hanggang sila po'y nakulong ng 5 taon. Nawala siyang kasalanan. Pero ang purpose pala ng Diyos doon, para mabasa niya ang Bible ng 60 times. Gusto niyo makulong?
Magbasa na kayo para hindi kayo makulong. Amen? Doon niya lang nabasa yung Bible nung nakakulong siya. 60 times. Amen? Kaya huwag nyo nang hintayin na makulong kayo bago nyo basahin yung Bible. Ngayon pa lang, basahin nyo na yung Bible. Kasi ang demonyo, tried niya na i-break lagi tayo mga kapatid. So isipin nyo si Job. Tingnan natin in modern terms mga kapatid si Job. Tingnan nyo si Job in modern terms. Si Job, nawala yung negosyo niya. Si Job, nawala yung mga anak niya. Si Job, nawala yung kalusugan niya. Si Job, nawala yung mga kaibigan niya. Kung nabubuhay po si Job ngayon, yung kumpanya niya na bankrupt. Amen? Yung mga anak niya nagkaroon ng trahedya. At ang pinakamasakit, yung kanyang katawan ay punong-puno ng karamdaman. At yung kanyang asawa ang nagsabi sa kanya na iwanan mo na yung iyong Diyos. Di ba? Kaya itong mga babae talaga eh. Ha? Hindi ko naman sinabing lahat. Itong mga babae talaga eh. Amen? Imbis na i-encourage siya, sinabi pa sa kanyang, iwanan mo na yung Diyos mo. Amen? Sana walang ganyan sa inyo rito, ha? Amen? Yung pag nasa sobrang down na down, sinasabihan yung asawa, wag na tayong maglingkod sa Lord. Amen? Yung bumibigay ka sa ministry. Kasi, mostly sa mga babae kasi, ganyan. Kasi ang mga babae, nakabase lagi sa emosyon. Kaya lagi, pag konting bagay, sensitibo emosyon Tama? Ang lalaki kasi nakabase sa intellect. Di ba? Women are created emotionally and men are created intellectually. Kaya kung titignan nyo, yung response ng babae dito, di ba? Kahit sino naman sigurong babae sa inyo Sige nga. Sino ba mga, ito, ang daming babae dito Ito, mga dalaga pa to, wala pa tong alam sa buhay Alam lang nito mag-cellphone, mag-Facebook mag-Instagram, mag-TikTok. Amen? Di ba? Okay. Si Sister Rona, yan. Babae ka, di ba, Sister? Oh, okay. Kasi parang ayaw mong tanggapin Di ba? Pinayin mo naman. Ang yaman-yaman nyo, Sister Rona, isipin mo. Yan si Brother Michael. Okay? Di ba? Nawala yung kayamanan nyo. Tapos namatay yung mga anak nyo. Isipin mo maigi, ikaw yung babae. Tapos si Brother Michael, yung gandang lalaki niya, nawala. Dahil puro bukol yung katawan. Ano sasabihin mo sa asawa mo? Parehas ka din, di ba, ng babae, asawa ni Job? Isipin nyo lang mga babae. Di ba? Hindi mo rin masisisi yung asawa ni Job Base sa pagkatao Sister Deborah Di ba? Di ba? Si Brother Jonathan, yung gandang lalaki niya mawawala. Amen? Purong puno ng bukol. At isipin nyo, yung bukol ni Job, hindi lang po sa katawan, pati sa muka. Sa lahat, hindi po siya makahiga. Tapos namatay yung anak mo, nawala lahat yung kabuhayan mo, anong sasabihin mo sa asawa mo? O, tingnan nyo. Ngayon, sisisihin nyo yung babae? Di ba? May karapatan ba yung babae? May karapatan. Kasi hindi niya maiintindihan sa kanyang damdamin at sa kanyang nakikita na bakit nangyari ito. Isipin niyong mabuti, bakit nangyari ito? Hindi nga kami nagkukulang sa panalangin Lagi, basahin niyo ang Job. Di ba? Hindi kami nagkukulang sa panalangin. Lahat ng sakripisyo, ginagawa namin kung ikaw yung babae. Wala ni isa. Nagbibigay kami. Tumutulong kami. Di ba, Brad? Kaya nga, hindi nyo masisisi yung babae. Ayan, nagalit. Amen. Nagwala. Hindi niya talaga masisisi yung babae. Kasi nga, sa hirap ng naranasan niya,
Di ba, Sister Esther? Tama ba? Oh, di ba? Relax na relax siya. Para siya nasa tumba-tumba. Amen? Hindi mo masisisi, di ba, sister? Kung sabihin niyang, iwanan mo na yung Diyos mo. Bakit? Kasi hindi naman tayo nagkulang eh. Nagpe-pray tayo lagi. Nagbibigay tayo sa mga mahihirap. Tumutulong ka, nagpapayo ka sa lahat ng tao. Wala kang tinatanggihan. Yung pananalangin mo, grabe, religiously ginagawa mo. Tayong pamilya. And then papatayin niya yung mga anak. Wala, tatanggalin niya yung kayamanan. Tapos, magkakasakit ka pa. Pero ang tanong, bakit yung babae hindi namatay? Di ba kayo nag-iisip? Amen? Amen? Sa lahat ng senaryo po, pinakamatagal mamatay, babae. Amen? Kung hindi magkakasakit, ha? Amen? Kita nyo, si Eva kumain. Hindi naman siya namatay eh. Yung spiritual niya, pero yung katawan niya, wala. Ang lakas pa nga ng loob eh. Inaya pa yung asawa eh. Si Adan eh, di ba? Ganyan kasi yung mga babae, magaling mag-convince eh. Si Eva, si Adan, mahal na mahal niya si Eva. Ang ginawa niya, di kain. Kasi ayaw niya maghiwalay sila eh. Di ba? Amen? Di ba, Brother Rico? Mahal na mahal mo, Sister Annabel? Ha? Parang duda ako eh. Parang nabigla ka eh. Amen? Kasi yung kaaway, gustong i-break. Si Job. Pero tingnan nyo yung sinabi ni Job, ha? Tingnan nyo yung sinabi ng Job sa scripture. Basahin natin. Sige. Itong ating, mukhang may enemy din dito eh. Amen? Basahin nyo. Though He slay me, yet will I trust in Him. Kahit ano pang gawin sa akin, saktan man ako ng Diyos, still, magtitiwala ako sa Kanya. Bakit? But I will maintain my own ways before Him. Gagawin ko pa rin kung ano yung ginagawa ko, kung nananalangin ako, kung nag-aayuno ako, kung ako'y nagbibigay, gagawin ko pa rin. Amen? Bakit? Bakit, Brad? Kasi siya yung kinausap ng Diyos. Amen? Sa lahat ng senaryo po, yung lalaki ang kinakausap ng Panginoon. Sa Garden of Eden, si Adan ang kinausap ng Diyos. Ang kaibahan lang ni Adan at ni Job, naging matatag si Job at si Adan naging mahina. Amen? Kahit ano pang sakit, sabi ni Job, kahit ano pa, magtitiwala pa rin ako sa iyo. Kung ano yung ginagawa ko, gagawin ko pa rin. Kahit bukol-bukol na yung katawan ko. Kahit lahat wala na sa akin. Amen? Kasi ang assignment to ni Satanas is laging i-destroy ka. Lagi kang sirain. Lalo na yung sobrang tagal mo na sa Diyos. Yung wala ka na halos maramdaman sa Panginoon. Gusto niyang i-break yung presensya ng Diyos na nararamdaman mo. Amen? Tingnan nyo. Ano sabi ng John 10:10? Di ba? The thief cometh not, but to what? Ano pa? Ano pa? Di ba, grabe ang demonyo? Hindi ka lang niya nanakawan, papatayin ka pa niya, at pagpatay ka niya, anong gagawin niya? Hihiwa-hiwain ka pa niya. Amen? Ganyang kalupit ang kaaway. Di ba? Pero ang sabi ng Diyos, I am come that you might have what? And that you might have it more. More! Amen? Kaya tayo mga kapatid, itong sasabihin ko sa inyo, lahat gagawin ng kaaway, Brother Noemi. Lahat. Tingnan mo sabi ng Bible, nanakawan ka niya.
At pag pinatay ka niya, hihiwa-hiwain ka pa niya. Sisiguraduhin niyang patay ka, i-chop-chop ka pa niya, i-destroy ka pa niya. Ganyan ang kaaway. Kaya tayo, kahit anong gawin ng kaaway, pag tinubos ka, walang magagawang kaaway. Amen? Amen? Kahit wasak-wasakin ka niya, walang magagawa ang kaaway, mga kapatid. O, tingnan nyo to. Ito po yung ginawa niya. He tried to break Adam. Next slide, tingnan natin kung nakalagay yan dyan. Ayan, basahin nyo. He tried to what? Pero anong ginawa ng Diyos? After the disobedience of Adam and Eve, di ba? Naggawa kagad siya ng solusyon. Okay? Tinubos niya kagad ang tao. He tried to what? To break Joseph with what? Betrayal. Pero ano nangyari sa buhay ni Joseph? Naging second in command sa Pharaoh. He tried to break Job with suffering. Pero anong nangyari, mga kapatid, kay Job? Doble yung binigay sa kanya ng Diyos. He tried to break Peter with denial. Pero ano nangyari kay Peter, mga kapatid? 3,000 souls na bautismohan the same day, on the day of Pentecost. And he tried to break Jesus with cross. Kala ng demonyo, nung pinapako niya si Kristo sa krus, tapos na, hindi niya alam, yun yung naging dahilan kung bakit tayo natubos sa ating kasalanan. Amen? Diba? Gusto niyang i-break yung faith mo. Gusto niyang wasakin yung pananampalataya mo. Gusto niyang wasakin yung finances mo. Tama? Gusto niyang wasakin yung kapayapaan mo. Gusto niyang wasakin yung pamilya mo. Gusto niyang wasakin yung pagtawag sa iyo ng Diyos. Lahat yan. Pero ito yung good news. Sabi niyo, good news. Ang kaaway po, tandaan niyo to, wala sa kanya yung last word. Amen? Ang last word po ay nasa Panginoong Kristo. And that's the good news. Gusto ka niya sirain sa sakit? Gusto niyang pabagsakin yung finances mo? Amen? Sino may mga utang dito? Amen? Sino yung hirap na hirap sa pera? Di ba gusto niyang gawin lahat yung bagay na yan sa buhay mo? Ibe-break ka niya talaga. Pero alam niyo, pag hindi kayo sumuko, mga kapatid, kasi hindi naman siya yung last word eh. Amen? Ang last word si Jesus eh. Amen? Kaya tayo, panghawakan natin yung sinasabi ng Panginoon. Tinubos ka na. Kahit anong hirap na dinanas mo, pag dumating yung pagpapala ng Diyos, doble-doble, sobrang sagana. Amen? Tingnan natin next slide. Ano sabi dyan? The lamp redeems what was broken. Sabihin nyo, doble na yung darating sa buhay ko. Amen? Kiklaim nyo yan. Sabihin nyo, doble na yung darating sa buhay ko. Amen? Ilan yung sasakyan mo, Brother Joel? Ha? Isa pa lang? Sabihin mo, dodoblehin ng Diyos. Amen? Amen? Ilan na yung nadidilibiran mo ng nakikita ko laging manok mo. Ha? Dodoblehin ng Diyos. You just claim everything, mga kapatid. Dodoblehin lahat ng Diyos yan. Gusto kang sirain ng Diyos. Bibigyan ka niya ng sakit. Bibigyan ka niya. Ibabagsak niya lahat sa iyo. Pero ang sasabihin ko sa iyo, tatanggalin man ng Diyos lahat yan. Pag binalik niya yan, dodoblehin niya yan. Amen? Sabi mo kung ano man yung sinira ng demonyo sa buhay ko. Sabi mo, kung ano man yung sinira ng demonyo sa buhay ko. Ibabalik lahat ng Diyos. Amen? Ibabalik lahat ng Panginoon. Si Jesus po, ang Lamb of God. Nandiyan pa ba kayo? I-redeem niya lahat yung mga broken place. Tingnan nyo,
Sa next slide, tingnan ang sabi diyan. Basahin niyo lahat. Yung krus po, kala ng si Satanas, yun yung magpapabagsak kay Kristo. Pero yun pala, yung place of redemption, yung lugar ng pagtubos sa atin. Amen? Yung problema mo, Brad, kala mo, yun ang magpapabagsak sa'yo, yun pala, yun yung lugar na para tubusin ka. Yung karamdaman mo, Brad, kala mo, yun yung magpapabagsak sa'yo, yun pala, yun yung lugar na para tubusin ka ng Diyos at ipakita yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Amen? And here's another thing. Tingnan natin yung next slide. Basahin nyo. The tomb. Kala natin, yung libingan, yun na yung katapusan niya. Pero yun pala yung start na meron pong resurrection na mangyayari. Kaya yung lahat ng mga bangkay ay dinala niya sa third heaven. Do you understand, church? Kung kaya niyang i-redeem, mga kapatid, yung cross, tandaan niyo to ha, kaya niya rin pong i-redeem lahat ng crisis ninyo sa buhay. Amen? Lahat ng financial crisis nyo, lahat ng inyong pong mga karamdaman na crisis, lahat ng problema nyo, kaya niyang i-redeem yan. Amen? Ano yung ni-redeem sa atin ng Diyos? Sige, next slide. Anong ni-redeem sa atin ng Diyos? Anong ni-redeem sa atin ng Diyos? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Lahat yan po, niredeem na ng Panginoon, maging yung darating pa. Kaya bakit ka namang problema? Yung nakaraan mo, yung mali mo, yung pamilya mo, pati yung kinabukasan mo, sister. Tinubos na ng Diyos. Kaya huwag ka nang mag-iisip. Huwag ka nang mag-aalala. Amen? Kung ano yung future mo, kung ano yung itsura mo, huwag ka nang mag-alala. Amen? Ano kaya magiging itsura ko pag edad ko ng ganito? Di ba? Tignan mo na lang yung tatay mo at nanay mo. Yun ang magiging itsura mo. Amen? Tama, mali. Yun na yung itsura mo. Di ba? Kaya huwag ka na mag-isip, di ba? Oh, alam mo na, Sister Jenna, alam mo na yung future na itsura pag tumanda ka. Tingnan mo, Sister Pressy. Yan ang future mo. Wala kang magagawa eh. Amen? Pero ang maganda doon, dumating man yung bagay na yon, tinubos ka na ng Diyos eh. Kaya si Job, Pastor Raquel, hindi siya nag-aalala eh. Kasi alam niya, niredeem na siya ng Diyos eh. Amen? Kaya kahit na anong problema niya, kahit saktan pa ako ng Diyos, walang problema. Kasi alam ko, yung future ko, tinubos na ng Diyos eh. Amen? Hindi man dito, yung darating na sa kabilang buhay, meron na akong assurance. Everybody say amen. Amen. My past. What? Ulitin nyo, my mistake. My future. Mag-aalala ka ba, Brother Bong? Hindi na. Kahit wala kang anak, huwag kang mag-alala. Kasi tinubos na ng Diyos yung... Amen? Tubos na ng Diyos. Si Florence. Huwag ka na mag-alala, Sister Florence. Kasi tinubos na ng Diyos, hindi man kayo bigyan ng anak dito. Sa langit kayo bibigyan ng anak. Amen? Hindi ko lang alam kung magbubuntis ka pa doon. Amen? Pero ang pinangahawakan natin dito, wala ka nang dapat isipin eh. Tinubos ba kayo ng Diyos? So ba't mo iniisip yung future mo? Di ba? Si Pastor Raquel nga, hindi nag-iisip eh, walang asawa eh. Di ba? Amen? Kasi alam niya, natubos na yung kinabukasan mo. Redeem ka na.
Hindi lang yung past, hindi lang yung mistake mo, hindi lang yung family mo, yung future mo. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang mag-alala. Amen. Kahit anong dumating sa'yo, tinubos ka na. Everybody say amen. Now, God redeems, next slide, God redeems in 3 dimensions. Ito po. Ito yung pinakamaganda. Number 1, redeems your past. Next slide. Basahin niyo sa Joel 2:25. Ano sabi diyan? And I will restore to you the years that the locust had eaten, that the cankerworm and the caterpillar and the palmer worm, my great army which I send among you. Lahat ng kinain po ng mga locust na mga hayop na yan, ire-restore sa iyo ng Panginoon. Amen. Maraming mga naging addict sa atin previously. 20 years, 5 years na naging addict kung anong-anong bagay. Pero yung addiction tinanggal ng Panginoon at binalik ng Diyos yung 20 more years sa buhay nila. Would you believe si Pastor Picar? Di ba? Naging addict yan. Hindi lang addict, sugapa talaga. But when God restored his life, mamamatay na dapat siya. Pero ilang taon na siya, ilang years yung ni-restore sa kanya ng Panginoon. Naging, ano pa? General Secretary. Sino mag-aakala? I will restore to you the years that the locust had eaten. Ibabalik sa inyo lahat ng Panginoon yan. Amen? Sabihin mo ngayon sa Diyos, Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, salamat. Yung mga nasayang kong taon, sabihin mo yung mga nasayang kong taon ay ibabalik mo muli sa akin at dadagdagan mo pa. Amen. Amen. Kung iniredeem niya yung nakaraan mo, ano pang i-redeem niya, Pastora? Yung pangkasalukuyan mo. Amen? Redeem your present. Next slide. Alam nyo, even in your middle of struggle, mga kapatid, nire-redeem niya lahat sa atin eh. Ito, alam na alam nyo tong versikulong to. Basahin nyo sabay-sabay. And we know. Sabihin nyo to. Ito lang. Ito lang, we know. Sabihin mo sa katabi mo, you know. Alam mo yan. Ha? Ay bakit ka nagtatanong? Alam mo pala, kung may sakit ka, all things work together for good. Alam mo pala, na kahit bumabagsak ka sa financial, all things work together for good. Amen? Alam mo pala, na kahit wala kang anak, all things work together for good. Alam mo pala, na kahit wala kang asawa, all things work together for good. Huwag ka magtatanong. Sabi mo ulit sa katabi mo, you know. Huwag ka magtatanong. Lahat ng bagay ay ano? Para saan? Sa kabutihan mo. Amen? Naintindihan nyo ba? Amen? Naintindihan nyo? Kaya, nangyayari yan, para yan sa kabutihan mo. Amen? Pastor, hindi ako nakapag-aral. Para yan sa kabutihan mo. Kasi baka kung nakapag-aral ka, yumabang ka at mawala ka sa Diyos. At ibang aral ang binigay sa'yo ng Diyos. Pinag-aral ka ng Diyos sa University of Spirituality. Amen? You understand, church? Pastor, hindi ako nakapag-asawa. Ay, kalooban ng Diyos yan. You know, that is for your own good. Kasi baka pag nakapag-asawa ka, hindi ka magpastora, hindi ka makapaglingkod sa Diyos. Amen? Do you understand, church? And we know.
All things. Can you say all things? Not half. Not 1/3. Not 1/4. Not good times, but also bad times. All things work together. It has a synergy, church. Even if you are in the place of your distress and disappointment, it works together. Even if you are in the negative side or in the positive side, it works together. Hindi pwedeng puro positibo. Kailangan ng negatibo. Kasi kung puro positibo, walang power. Kailangan may negatibo para magkaroon ng power. Tama ba, Brother Richard? Yan yung ating electrician. Hindi sisindi pag puro power. Kaya yung mga nagpa-power, amen? Ayun, nawala yung power. Kasi puro positibo eh. Kaya ang Diyos, hindi niya binibigay sa iyo yung positibong bagay o isipan. Ayaw ng Diyos na magbigay sa iyo, brother Reynante, ng positibo. Kasi pag positibo ang isip mo, pag hindi mo kinaya, madidisappoint ka, papakamatay ka. Diba? Bilis sumagot ni Brother Royal eh. Hindi, active student. Amen? Di ba? Pag puro positibo, walang mangyayari. Di ba? Ibabasa ka ang mga libro. Positive mind. God will not give you a positive mind because it will destroy your life. Anong binibigay ng Diyos sa atin? Ha? Alam niyo kung anong binibigay na isipan ng Diyos? Peaceful mind. Kasi pag meron kang peaceful mind, masama man o mabuti mangyari sa iyo, payapa pa rin isip mo. Kaya all things work together for what? For good, Amen? Kahit natanggal ka, Brother Richard, sa pagiging presidente, tanggal ka na ba? Okay. Amen? Nag-resign ka, that is for good. Amen? Kasi ayaw ng Diyos na marami kang makaaway. Amen? Dahil napakataas ng prinsipyo ng buhay mo. At ayaw ng Diyos na ikaw ay ma-stress, mawawala yung pagiging macho mo. Amen? Kaya that is for good. Amen? Lahat ng bagay. And then ang pinakamaganda dyan, Pastora, according to His purpose. Kaya huwag kang papalaga. Huwag kang papalag kung yan ang napangasawa mo. That is for your own good. And that is according to His purpose. Amen? Huwag kang magreklamo kung yan ang naging magulang mo. That is for your own good. And that is according to His purpose. Amen? Huwag kang magreklamo kung ganyan yung itsura ng mukha mo. That is for your own good. And that is according to His purpose. Amen? Di ba? Oh, kung maganda ka, magpasalamat ka. Kung hindi ka masyadong kagandahan, magpasalamat ka pa rin. Kung talagang wala kang ganda at wala kang gwapo, magpasalamat ka pa rin. Amen? Because it works together. According to His purpose. Amen? Everybody say amen. Ganyan niya nire-redeem yung present mo. Amen? Tingnan mo, paano niya iniredeem yung present mo. Whether it is good or whether it is bad, still, it is for your own good. And it work together, okay, according to His purpose. Ganyan iniredeem ang Diyos sa ang buhay mo. Amen?
Whether you like it or not, mga kapatid, dadaan ka sa lahat ng bagay na yan. Amen. Kaya nga sabihin mo sa Lord, bigyan mo lang ako ng payapang isip. Kasi pag payapa yung isip mo, kahit anong bigat ng problema dumarating sa'yo, relax na relax ka pa rin. Amen? Ganyan pinoproteksyonan ng Diyos yung iyo pong pangkasalukuyang buhay. Everybody say amen. The next thing is to redeem your future. Next slide. Ano yan? Basahin yung lahat. Basahin yung lahat. For I know. Sino nagsasalita? Ha? Anong sabi niya? I know. We know. I know. Kung alam mo, alam din ng Diyos yung future mo. Kung alam mo, yung presence mo, yung pangkasalukuyan mo, ay for good and according to His purpose, then I know. Sabihin nyo, the thoughts that I think toward you. Masarap pakinggan o hindi? Sasabihin sa inyo ng Diyos na pinakamataas. Sasabihin sa iyo, di ba, Brother Arnold, alam ko ang iniisip ko sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Anong iniisip ng Diyos sa atin? Thoughts of what? Anong iniisip sa atin ng Diyos? Ulitin nyo, anong iniisip sa atin ng Diyos? Hindi siya nag-iisip na bibigyan tayo ng kayamanan, ha? Listen, church, ha? Hindi siya nag-iisip na bibigyan ka ng sasakyan o bahay. Amen? Hindi siya nag-iisip na para ikaw ay bigyan ng kasikatan. Amen? Anong iniisip niya sa'yo? Ha? Bakit kaya kapayapaan? Ito ho, yung pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos. Yung kapayapaan, yun sinasabi ko sa inyo kanina. Kasi kung payapa ang buhay mo, Brother Julius, amen, hindi ka mag-iisip kung ano yung kakainin mo kinabukasan. Naintindihan nyo? Amen? Ba't kayo natatawa? Amen? Di ba? Kung payapa yung isip mo, hindi ka mag-iisip kung ano kung kinabukasan mo, kung makakapag-aral ka ba o hindi pa. So, anong binigay sa atin ng Diyos? Hindi ko kayamanan. Bakit, Pastor? Kasi kung kayamanan ang binigay sa iyo, Brother Gimo, mag-iisip ka na mag-iisip, baka maubos. May sumusundot sa likod. Amen? Tama ba, Pastor Raquel? Kasi kung binigyan ka ng Santa Makmak at sinabi diyan, thoughts of treasure, baka mag-isip ka kung saan mo ilalagay. Maguguluhan yung isip mo. Kung nilagay ng Diyos yan, thoughts of talents, baka mag-isip ka, naku, hindi ko. Mailagay sa flood control. Sa Ghost Project. Di ba? Sasakit ang ulo mo. Kaya anong sabi ng Lord? Anong binigay niya sa'yo? Ha? Thoughts of peace. Bakit? Kung meron man o wala, okay lang. Amen? Di ba? Kasi pag binigay sa'yo ng Diyos thoughts of beauty, mag-aalala ka na. Kung mawawala na yung kagandahan mo, di ba? Pupunta ka na kay Vicky Bello kung saan ka pupunta, di ba? Hanggang hindi mo na maikilos yung mukha mo. Kakabotox. Yung salita mo kakapiranggot na lang. Hindi ka binigyan ng Diyos na sinabi niyan. Kasi hindi man maganda na itsura mo, payapa ka pa rin eh. Amen? Hindi niya sinabi diyan, thoughts of strength and thoughts of healing. Hindi niya sinabi.
Kasi hindi lahat ng panahon gagaling ka. Hindi lahat ng panahon malakas ka. Kaya may sakit ka man or mahina ka, payapa ka pa rin. Di ba grabe ang Diyos? Hindi ba kayo nagpapasalamat? Yan yung binigay sa atin ng Diyos. Amen? Di ba? Hindi niya sinabi dyan na thoughts of being young. Di ba? Kasi pag tumatanda ka na, mag-aalala ka na. Di ba? Uy, teka lang, napapanot na ako. Panot ka naman na, Brad. Amen? Di ba? Hindi ka nag-aalala. Di ba? Kahit na yung buhok mo, isa na lang dito. Wala kang pag-aalala eh. Kasi kapayapaan yung binigay ng Diyos sa iyo eh. Do you understand, church? Amen? At ang pinakamaganda rito, not of evil. Hindi kanya binigyan ng kasamaan. Ang binigay niya sa iyo, Brother Michael, kapayapaan. Kaya kahit puti na yung buhok mo, na bata ka pa, payapa isip mo. Kasi ang bawi mo, makapal naman yan kesa kalbo. Amen? Di ba? Alam nyo, if you have a thoughts of peace in your life, and then the good thing about it, God will give you, can you say expected end? Ibig sabihin, hindi ka na mag-aalala kung saan ka pupunta. Kasi payapa yung isip mo eh. Yan po yung future natin. Amen. Kaya huwag kang mag-alala dahil ang binigay sa ng Diyos is a thought of peace and the future of your life, we will give you an expected end. Ibig sabihin, maganda yung iyong dulo ng buhay dito at sa kabilang buhay. So, mag-aalala ka pa ba? For I know. Yan yung panghawakan nyo. Hindi po ordinaryong tao ang nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan yung Diyos na pinaglilingkuran mo. For I know. Alam ko kung anong ibibigay ko sa inyo, yung kapayapaan at magandang wakas ng buhay dito sa mundo at kabilang buhay. That is your future. Amen. Whew. Kaya walang tayong isipin eh. Amen? Ano man yung mangyari sa atin, di ba? Sister, hindi ka man makakita. Nakakita ka na ba? Nakita mo na yung gandang lalaki ko? Amen? O, tingin mo, pogi daw ako ah. Puspos ng banal na espiritu yan. Amen? Di ba? Hindi ka mag-aalala, sister. Kasi alam mo, payapa ka pa rin. Di ba? Amen? At, Sister Lourdes, di ba? Oh, di ba? Hindi ka mag-aalala, sister. Kasi alam mo yung kinabukasan mo at yung end mo sa mundo. Mag-iisip pa ba kayo? Hindi na, di ba? Brad, pagdating mo sa langit, gano'n na magiging buhok mo kay Brother Michael. Kaya huwag kang mag-isip. God will give you an expected end. Kaya salamat, sabi mo, Lord, salamat. Salamat, Lord. Amen. And anong gagawin mo? Next slide. Anong gagawin mo? Kung yan ang future mo, sabihin nyo, living what? Bumubuhay ka na talagang tinubos ka na ng Diyos. Amen? Maglalakad ka, mga kapatid, na hindi ka na wasak at sira. Ikaw ay lalakad na babalik yung lakas mo. Bakit? Dahil alam mo na yung iyong past, yung iyong present, at yung future. At bumubuhay ka na ng tinubos. Hindi ka na nangihina. Psalms 107 verse 2, anong sabi dyan? Mga kapatid, basahin nyo. Let who had what?
You are redeemed from what? From the hand of the enemy. Wala ka na sa kamay ng kaaway. Bakit ka nag-aalala? Kahit may sakit ka, kahit bagsak ka sa pinansyal, kahit ang nangyayari sa iyo ganito, wala ka na sa kamay ng kaaway. Amen! Redeem na ako. Diba? Kasi pag redeem ka daw, ano ba yung pag tinubos ka? Yung pagpupuri mo malakas. Amen? Hindi yung natutulog ka sa church. Yung mga natutulog sa church, hindi pa yan tinubos. Amen? Amen? Yung redeem ka, kasi pag tinubos ka, masaya ka eh. Di ba? Alam niyo yung bagong laya sa kulungan, tinubos yun eh. Masaya ka. Amen? Kaya pag nasa church ka, kung tinubos ka, malakas kang magpuri. Tinubos ka na eh. Amen? Yung worship mo, lalong tumitibay, lalong lumalakas. Yung paglakad mo, lalo ka nagiging matapang. Amen. Redeem na ba kayo? Yung pagpasok mo pa lang sa church, pag tinubos ka, pastora, iba yung nararamdaman mo sa Panginoon. Amen. Yung gusto mo laging mapuspos. Biro nyo naman ha. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, tinubos ka sa kamay ng kaaway. Amen. Hindi ka na kay Satanas ngayon. Wala na. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y tinubos na ng Panginoon. Sige, lakasan nyo, ako'y tinubos na ng Panginoon. Wala na ako sa kaaway. Ano? Pag nagpuri ka, yung puri talaga. Pag sumamba ka, yung samba talaga. Amen. Kahit mahina ka, nagsasamba ka pa rin. Kahit di ka na makatayo, nagsasamba ka pa rin because you are redeemed from the hand of the enemy. Amen. Tinubos ka eh. Kaya pag nagpuri ka, hindi ka hihintong pumalakpak, hindi ka hihintong sumigaw sa Panginoon because you are redeemed by the blood of Christ. If you are redeemed, mga kapatid, magpupuri ka ngayon, sasamba ka, magpapasalamat ka, sisigaw ka. Jesus! Oh God, I am redeemed. I will not stop worshiping you, Lord. I will not stop praising you, Lord, because I am redeemed from the hand of the enemy. Say it, church, you are redeemed. Alam mo na yung future mo. For I know I will give you peace. I will give you expected end. Sige. Amen. Kung ang mga apostoles ay nagpuri 24 oras nung nakatanggap sila ng banal na Espiritu dahil sila'y redeem. You can stand up right now and say, Lord, I am redeemed. Thank you for my past. Thank you for my present. And thank you for my future, Lord. Shout unto God. Kung nararamdaman mo tinubos ka, yung pagpupuri mo ay ibibigay mo ng bombo sa Diyos. Magiging malakas, mas lalo kang sisigaw sa Diyos. Husalamaya sandaya sekalalamaya saya. Come on, church, you are redeemed.
Ang akala nila ako'y nag-iisa. Ang akala nila wala nang pag-asa. Dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na. Di nila batid ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan hindi mo ako iniwan. Kahit saan hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan, ako ay yakap mo. Ang akala nila at sila'y nagtataka, at ang buhay ko bigla nang nag-iba. Nakangiti, umaawit, kabutihan mo ang sinasambi. Ang akala nila katinuan mo'y wala na. Di nila batid na ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan hindi mo ako iniwan. Kahit saan hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Ikaw ang aking oog at sandigan. Dami kong kalasan at kalakasan. Ikaw ang aking moog at sandigan. Dami kong kalasan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit saan. Kahit kailan hindi mo ako iniwan. Kahit saan hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo kahit kailan, kahit saan. Kahit kailan hindi mo ako iniwan. Kahit saan hindi mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo ay naroon ka laging aking karamay. At iningatan mo
iyang